ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mga adlaw ka natutaran o welcome to sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Kamusta mo tanan diha, no? Sa ato ang palibot, no? Okay pa ba mo? No? Kamusta man to mga literal nga nakibaka kagahapon, no? Nakikaon o baka sa kuano Rizal Park kagahapon, may gala, no? Oh, lami ba? Lami ang baka? Ako, katulad itong baka. Manok itong ipakaon sa mga. Charing. Ito eh. Anyways, mga katambayan, no? Anyways, bito mga katambayan, no? Gagahapon, nakapagawas sa gibati ang mga tao dito from all walks of life. Dito sa Luneta, dito sa may EDSA, asa pa ba itong lain lugar, no? So, gawa sa Campo Aguinaldo, no, there's Davao, ubang lugar sa Pilipinas, mga higala, no, nga nagpahayag sa ilahang disgusto, mga higala, no, batok korupsyon, no, pero ambot bito, yung anong, I don't know, ha, matingala lang ko ba, sa last year, mga higala, ambot na nga, di na sa'yo, compare na ako, mga higala, bisag kinsa pa naka-close sa kung may higala, no, previous administration, mga higala, no, like, sige, butan na to mga higala, tong dating head sa NIA, mga higala, o naray amaw, nga tao niya, nga ambot, nagapangayo siguro, or what, damay siya, no, gitanggal, pagka-administrator, tungod sa issue, no, sa korupsyon. Umog kaysa tutawahan na to, no? Last year po, admin through after bisag kanang pila lang ka months, mga higala, mga 2 months na lang before mag-end ang iyang administration. Gitanggal ng usa ka DENR secretary tungod sa issue sa reclamation. Karon mag-easy ra kayo ba nin? Tapil na ka years bago ma-discover. Tapos last part, ang ipahid
Ay, nanon tamo storya na Bitaw mga higala, anyways, mga higala karon nga kuno kani nga klase nga kuno, kani nga klase no nga kani mga aksyon sa to ang publiko mga higala. Nagpasabot nga ay dili maayo nga kuan no o against corruption so una katong niyaging administration ang ilang kon isang patay no patay sa judicial daw unsa ba no. Tapos ang uban ato mga higala kay naran po day pulis mga higala nga kuan pud no. Ay ubang mga kuan ba to mga skalawag mga higala ba nga ambot gisabotahe ba or mao lang gid ilahang nahimong kuan nahimong usual po nagisakyan na nila ang kampanya against illegal drugs no. Pero na may mga witnesses daw about that no. Pero kani may higala no nga murag nagkahiusa no sa una kay namong gikon karon nagkahiusa no halos lahi-lahi man sila og tingog mga higala lahi-lahi man sila og kanang kuan pero kuan siya mga higala no kanang isa ang tumong nila undang ng corruption no pero ang kuan nato pangutan na ginato ani mga higala ba no hanto diri lang ba Di naman po ta pwede magrebulok, mga higala. Tanatong hitabo agapon sa Minjola, mga higala. Oh. Grabe to na hitabo. No? Yung mga batanon na magatira. So, meaning na po gusto mo sabotahe. No? Gusto mo sabotahe. Tapos nanay ka natin madungog ng mga kuan daw kuno, mga pulis daw kuno, protector sa mga korap. Well, the first place, mga higala, mga pulis, di wala sila nagaprotekta sa ambot lang, ha? Pero, tanaw na to ang, kuan ba, no? Tanaw na to siya, mga higala, no? Objectively, wala sila nagaprotekta, no? Ilaharang gisunod nila ang trabaho. Kaya lang, nalagay ba mga kurakot ng mga politiko? Nalagay mga kurakot ng mga, kinsa ba ng mga opisyala na, no? Nga hawod magtago. No, hawod magtago sa balaod. Okay, namugot tayo kuan po mga higala no. Ay wala ko nagakuan no nga. Wala ko nagakuan nga dita mo kuan sa ato ang justice system sa ato ang justice. Mo na sa ato ang justice system kay tungod kuan siya. Tungod kay kaning na makatago sila no. Wala mo equal protection of rights pud good no. Kaya lang kaning mga kuan no, although bisan garapal na kayo, bisan kita na kayo, bisan ko na kayo, how sila mo gamit silang impluwensya. No, that sometimes there are some officials, appointed officials may turn into a blind eye. No? Kaya nga no, ambot lang mapuko kabalo pud. No? Ambot lang anong kuan pud no. Nga easy kay pagkalaban nila sa politika mga higala. Easy kay sila nga target og kalaban. Kulo. Kuan. Extradite na. Pero aliado gani. Automatic. Nagsakit na siya. Luoy na kayo siya. Papungutan na, katungan katuhiraman siya itong gina-target po. Kinsa pagi main mastermind aning mga korupsyon. Kana ulo kabalo. May panawagan sa mga tao. 'Di ba? May panawagan sa mga tao. No? Alangan na magmukuan ta. Mag-conclude ta. Mamimuhan ta. Bitaw mga katambayan ang kala na to ba, wala mo ko sa nagagingon nga, maalas ta. Ang pangutan na lang man, kutob lang bata diri. No? Kutob lang bata diri. No? Wala ang pangutan na kutob lang bata diri. Next admin mo, ragyapon ang buhaton. No? Kutob ra bata diri sa ingon ani. Sila nga kanang grabe kita ka-selective po sa itong ginatira. No? Grabe kita ka-selective. No? Grabe kita ka-selective sa atong pagkasaba. Ani ra ba? No? And kagahapon mga higala, although nagkahiusat ta, no? Nagkahiusat ta, kung kulabot nagkahiusa ang tanan,
No? O gihapon sila yung mga color, gihapon, kanya-kanyang mga color, may higala. Tapos napagita isa sa mga panbano nga, na yung mga apil o anti-corruption rally, no? Pero, ang mga nangnambong dito, mga opisyal po, nga naduhig po sa corruption. Ba yun? Pero sige lang daw, kay innocent until proven guilty man daw. No? Mao man ang principle. Pero, uy, ano na lang gid ka, ana na lang gid ka baba ni. Nay nako, wala lang. Gusto na ko mag-react ani about sa corruption issue, corruption chuchu, anti-corruption rally na hantod diha lang tatapos paguman. O nga wala man lang ganito kon gani mga higala, wala man lang ganito report nga absuelto sila sa COA mga higala. No? Wala naman lang gani bisag unsa nga proof nga wala gid sila gikawat, no? Uy, nonso man oy. Ulawa po na moadto ka kanang kuno, moadto ka rally, anti-corruption rally niya. Ikaw, imong pangalan na duwig sa pagka-corrupt. Wala man lang kun media blackout long. Loko uy. Ay nako. Pero ang pakutan na ako maigala ko to bra patatiri. No? Ko to bra patatiri. O sa sunod nga election, ato anong ginagamiton ng atong boto. No? Itong gamiton ng boto, may YouTube ka na, anti-corruption, ang uban dito nga nanambo, nanawat mo 500. Di mo gani, kung saan man kalang pa na, experience ha. Sa una kay, nagkuhan ko sa kapolitiko sa una. May manghatag, may kanang leaflet sa'yo. Kung saan man wala pang hatag ani? Kung saan, wala gidistriplera na ani? Kamo. Kamo bahala. Ito mga igala, ambot lang. Hantod diri lang. Basi hantod diri lang kita. Ito anyways, mga igala, kato lang, no? Gusto na ko mag-react sa naitabo kahapon, hitabo sa may kwan. Dagan kitag mga pakulo, dagan kitag mga kwan, pero hantod unsa ba? Hantod asa na lang bata? Di ba? Anyways, mga igala, balik kita man lang sa importante, pahinumdum niya to si Dianan. Yes, mga igala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, mga igala. Anyways, mga igala, no? Dagan kita dapat og ka ng priority, no? Aside ng promote, ganun paborito, gid ka na ng infrastructure, mga igala. May na lang, Department of Agriculture, so, base sa itong interview kaganiha, mga igala, no? O, nga siguro kailangan dili mahimong ghost project ang ato ang kuan mga igala, no? Kanila mga infra projects mga igala. O kaya man nagsugod, no? Actually may igala mang good, no? Mas kuan mo gud ang infra projects mga igala, no? Okay. I think pwede nila mapangayuan mga igala and mapangayuan mga contractors, hindi man nagsugod, no? Kaya ang kuan mo gud ana mga igala kay ang congressman mo gud ang usual makakuha na mag-identify ana mga igala. So, kung may ingon na si ayan na si kailangan tractor. Kana, i-identify ko na nga na yung nga project ha. Ko. Pinashare ko. 25% ko. Paangal? Joke. Ito, tapos daghan kay kanang kon may gala, that's daghan kayo o kanang dapat i-priority like health, mga igala, no? Like our cancer patients, no? Our children are living with cancer, no? Nga, kinahanglan nila treatment. Pero, ambot lang. I think there is enough kanman siguro resources. But, dapat mas papalapad pa na mga igala, no? Like, ang health. Kuno ako gusto gid ako may galano nga tanan ta nga makadto sa kuno tanang mga daghan natag mga rural health stations, no? Daghan na ta og kaning mga kuan daghan kanang maabot na gud sa mga lagyo nga mga barangay, baryo sa pababa na, no? Tapos kaning kuan sa pabanay lain na to nga ginapangandoy mga igala. Feeding. Actually, mapuna kong kakuan po. Kaya daghan na mag-feed. Sa Davao, magod mga igala, medyo daghan ng feeding. No?
Tapos kanang naabot naman ng signal sa ubang mga kabukiran mga higala. Moabot ang usa pa ba nga mga butang diha mga higala no. Pero ako mga higala kanang kuan gid ang health gid mga higala no kay syempre itong mga ang lifestyle sa mga Pilipino karon hilig og instant. Why hilig og instant? Not because they have the choice. No? No? But because sila ang wala sila choice. Ana ra. No, kaon sila noodles kay makatipid kay tungod kamay ra ilang sweldo o ilang sweldo could not kanang afford, no? Sa kanang ginatawag natong healthy food mga higala. Tapos ikaduha mga higala, na may mga gulay-gulay. Do they have the time nga magkuno gulay? Kana na lang, sige, butan na to. Naba sila exact, yun sa ba na to pag-capacity ng mga tawahan ni para mag-produce bilang pagkaon. Di ba? Bita mga higala, atong hisgutan ng mga higala, no? Kanang mga, sa mga pamaagi din, no? Ato, segue na ta dire, no? Okay. Ngayon na, tapos na tayo dyan sa usapin na yan, no? Next time na pod. Di na po ta mga higala, no? Sa itong hisgutanan sa katong mga cancer patients. Paunsa ba ginakuan mga higala, no? Sa itong Southern Philippines Medical Center mga higala, no? Pag-atiman, ni kaning mga, mga cancer, mga children living with cancer mga higala, no? Sa maong hospital mga higala. Yun sila pagkatiman. Actually mga higala, si Dr. May Dolendo mga higala, no? Dugay na kayo ng advocacy mga higala, no? Og daghan na pud kay ni siya mga na kuan pod, no? With regards ato ang mga bata, no? Grabe kaluoy niya mo na grabe gid iyang kuan gid yan. Iyang kaning kuan iyang iyang passion for this, no? Mo na grabe ang passion para ani mga higala, no, nga ang mga bata nga nay cancer mga higala, no, could have, no, right care, no, dili kay kaning kwan sa uban ra kasagaran ba mga mabot sila mga higala mga pobre. Mao na ang nahitabo din. So anyways mga higala, alang sa ubang impormasyon nga ako ang para masabtan ninyo mga higala, no, sa akong ginapangyay ato ang kan mga higala na to paminawon mga higala ang pahayag, no, ni SPMC Integrated Cancer Care Committee Head of Children's Cancer Institute Southern Philippines Medical Center Integrated Cancer Care Committee Head o ang Children's Cancer Institute Chair sa Southern Philippines Medical Center mo lagi ito si Dr. May Dolendo. Paminawon na to. Strategies, no? Una, we try to maximize our day therapy, no? Para hindi na sila kailangan i-admit. And then of course, there's always gina-prioritize natin. We have to prioritize patients also according to need, no? So, pero as much as possible, and then ang kagandahan na may regular talaga na multidisciplinary meetings where we look at all our patients. So, yung mga pwede na pauwi talagang pas food among discharge para ang use of beds talagang ma-maximize natin. Well, most of the time that is efficient, pero paminsan hindi we really could not avoid na agad na dili ta makabakante, and particularly for cancer patients, dili na siya pwede na duha sa isa ka bed or dili siya pwede. Kinahanglan na agad siya sa separate mao na ay Cancer Institute. Separate gyud siya sa other patients, no, kay immunocompromised ang ato ang pasyente. So, and
we do a lot of yung mga quality improvement na mga strategies para particularly like halimbawa sa outpatient, we make sure na kung tingnan nyo kami sa SPMC sa mga bata, no, sa morning dagan may pasyente pero sa iyo may mahuman sa hapon because we try to make it as much as possible na efficient yung service natin for patients. So we talk with laboratory to make sure na ang results na adayon. We also try to discipline our patients na kinanglan pag ingon nga alas 8 dapat naa sila, naka-labs na sila, so on and so forth. So ito yung mga things nga ginabuhat nato para mas daghan atong makater. And because the assistance is also there, nga diha lang pud siya, dili na sila mag-ikot-ikot. So ang access to assistance is also very fast. So yun, kung may problema pinag-aaralan talaga namin, and the fact na regularly natin nire-review yung pasyente, naanatay daghan ang consultants, no, before ako lang, no, ako yung social worker, but now daghan na nagatabang sa tua, so we are more efficient. Ang concern ko lang kay syempre nagadaghan pud atong patients, but we're also very happy na kasi mauni nga nagagawas mi outside of Davao, nagatabang mi sa Tagum, nagatabang mi sa Cagayan de Oro because I am of the belief na kung maayo ang serbisyo sa SPMC, kinanglan tanan sa Mindanao maayo ang serbisyo. No, so that people can go nearer, dili na sila kinanglan mo adtong Davao, no, para kung kintahay lang ba taga Jensen sila, nara sila atuan dito, dili na sila mo adtong Davao because that really strains the family, ang trabaho sa parents, the other children. So for the past 2 decades naningkamot gyud mi nga makapacitate na mo ang ubang lugar para, like for example, mao na nga dili po daghan namong pasyente because katong mga kintahay halimbawa magpatanaw lang sila sa BC, taga Bukidnon sila, they can go to Lavinia, naay pediatrician dito na trained namo, or so they don't have to go all the way sa Davao. So, itong partnerships and collaboration natin with other places, I think it's the way to go, particularly for public hospitals. We shouldn't believe nga kita lang hawod, no? It has to be nga tanan ta hawod para mas matabangan nato ang pasyente. Dok, karon po, pila po ba ka mga children with cancer ang ginaserbisyuhan sa to ang hospital, and nanaghan po ba ni siya compared to last year? For yesterday, kasi every Wednesday meron kaming multidisciplinary meeting. Meron kaming 27 na nandun sa House of Hope, mga outpatient lang yun. And then ang admission natin by 30 plus ang admitted namin ng mga patients. So in a day, siguro meron tayong 50-60 patients na gina-cater. Now, tiningnan namin, we were trying to review our data. Noong 2019, siguro, SPMC plus yung shared care facilities namin, altogether siguro na ata sa mga 400. As of last year, naata sa 320. So medyo nagtanong kami, asa ang uban? in Mindanao, you expect siguro mga 1,500 new cases. And ang napag-usapan namin is because naapod sila siguro sa other places because daily, sino ba ang aming network? Katong among data is only our network, which is SPMC plus 6 other shared care facilities. But ang Cotabato Regional Medical Center, ang Kotsan, no, ang Amay Pakpak, naapod sila yung mga centers for children. Maupod na nga gusto na mo bisitahon like tomorrow kung unsa ang among matabang sa May Pakpak para we serve our patients efficiently and more people will take care of patients. So we can attribute the
pag-lower ng data natin, ma'am, because of the May mga other capacity of places other na na-improve na to ang capacity sa other places na mag-care for patients. Kasi otherwise, ang una-unawan sa pasyente, matura ko SPMC, which luwi po ang pasyente kintahay. Halimbawa, maski ingno taga Bukidnon. Bukidnon is very big. Right? May mga places dito nga, wala na kayo makita nga balay na lagyo kaayo. So, we feel na dapat na ay mga places nga pwede nila adtuan na they don't necessarily have to come to. And regularly, nag-online meet. Ito ang nabigay ng COVID na lesson na mo sa COVID. We are able to meet all of these places online. No, pwede nila i-refer ang pasyente sa amuha, maka-guide ni sa ilaha kung unsaon ang pasyente. So we actually capacitate a lot of people, which I think should be the way to go. And I think isa sa gift siguro ng Davao for Mindanao. Kasi in terms of specialists, naamang diri daghan ang specialista nato. Maski tan-awon nimo public hospital ang Southern Philippines Medical Center, but our staff are world trained. World class ang pag-train sa ato ang mga doctors, sa ato ang mga nurses. They go to Singapore, they go to the US to train. So mauna siya ang quality sa healthcare worker nato is guwapo. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Amy. Ma'am Amy, I don't know if you have the data, pero like pila nakabook as of siguro this time. For children, I think ito yung difference nung bata na may cancer sa adult. For children, dili nimo ma-prevent ang cancer. No? Kasi ang causes ng cancer sa children is multifactorial. Na siya'y may contribution ang genetics, may contribution ang environment, no? May contribution ang viruses, ang family history or family predisposition. So dili siya isa lang, no? Unlike sa adults na, di ba, like for example lang, cancer, kabalutan na smoking, no? Sa children dili, no? Kasi wala man yan, hindi man sila nag-smoke, no? So multifactorial. So ang approach namin or ang strategy namin for children is early detection. Mauni nga, we do a lot of public awareness campaigns kay gusto namo nga kabalo sila if there is a doubt na cancer ni siya, madala dayon nila sa hospital. In fact, among the things that I told the pediatricians during the conference, kung sa tan-aw ninyo na cancer na siya, i-refer na ninyo sa specialista, particularly diri sa Davao, because we really have the capacity to cure cancer. Na ana tayong mga specialista, may hematologist tayo, may oncologist tayo who can cure these patients. So for leukemia, chemotherapy lang naman yan, di ba? And supportive care, yung mga antibiotics, ang blood products. So yun lang man ang need natin. Medyo mahirap pag solid cancers, no? Kanang retinoblastoma, neuroblastoma, cancer sa kidney, kana siya na siya mga other needs, no? We would need diagnostic imaging, so CT scan, MRI, which naapod sa SPMC. Kaluoy sa Ginoo o tungod kay Mayor Duterte before, duha ang atong radiation therapy facilities diha, no? Na kay top of the line ang pinakabag-o nato karon nga radiation therapy facility na sa kaluoy sa Ginoo nag-operational siya just during the time na medyo bugbog na kaning nauna na radiation facility and medyo bago ang kanyang so that's one. We are also hopefully by the end of the year ang ating nuclear medicine facilities ma-operationalize na pod nato para katong mga need ng PET scan dili na nato ipadala sa gawas. So in terms of
hawod man atong mga surgeons, no, kay mao man na siya for solid tumors. What do we need? We need the correct diagnosis, surgery kung bukol, radiation therapy kung need siya, no, and kung wala na, kung when cure is not possible, very strong po ang atong palliative and hospice care. So, na siya tanan sa SPMC. So, we're very confident na kaya. Ang problema lang nato usahay is nagyud mga rare na cancer sa children nga dili na mo ma-diagnose on our own. And this is why gwapo nga naatay mga partners outside of the country. Like for example, St. Jude Children's Research Hospital sa Amerika, mao na siyang pinakahawod para sa mga bata na may cancer. We've been partners with them since 2006. Kaya ang capacity building namo mao na nga from tumor boards, from continuing education, daghan mi nakuha sa ilaha. Sa Singapore maupod, no, National University Hospital, karon ang KK Hospital. So because of this, mas na-expand na to ang ato ang knowledge para sa mga bata na may cancer. So, and what we are doing here in Davao inspires also other countries, no? Kay nadunggan na ta sa Vietnam, nadunggan na ta sa Indonesia, sa Myanmar. So kaning ato ang mga strategies like having a transient home, no? Yung House of Hope. Ilaha pud na gina-develop, no? When I went to Vietnam, nakita ko na sila parang housing para sa mga radiation therapy patients nila. So kaning ato ang mga nabuhat diri sa Davao not only helps the Davaoenos or the people in Mindanao or the Filipinos, but also inspires other people in the region and around the world, kay dili lang man ta ang limited resource na country, no? So, mga to mga higala, no? Ang pahayag ni Dr. May Dolendo, mga higala, ang chair sa SPMC Integrated Cancer Care, mga higala, o committee head sa Children's Cancer Institute sa Southern Philippines Medical Center. So, mga to nulo, yung mga bata na may mga cancer. Although, na ay possibility ma-cure mga higala, but pag may bawaan at the early stage, but if ito ang ikuan, no? Luwi problema sila mga higala, no? Nakoy nakaila mga higala diha, no? Gipakan po ni gipa-interview ni sa kuan ni 6 years ago ni Dr. May Dolendo po mga higala, no? Gikan siya sa Surigao. Gikan siya sa Surigao mga higala. Dito niya, dire siya gidala mga higala niya. Wala sila yung makuanan, no? Tapos, siyempre, kaysa naman matupa sila Manila nga mas mahal, gi-refer na lang sila dire sa, I think silang LGU dire sa SPMC. Kaya lang, kulang gid lang support. O sila ikakuan kabalay. Diba? But right now, mga higala, no? Katong nahitabo kay kuan, katong nahitabo siya, actually, nag-law school na siya karon. I think, ala pala kay nagsabay pa miyato sa Malacanang last 2022. No? Kuan kining bataan ni mga higala, no? Kuan siya. Warrior good siya mga higala. And then mapasalamat ang kuan siya at early age. And then moto natabangan siya, no, nga mapa-eskwela, no. Mo na ang kuan mga higala, no, yung istorya mga higala. Pero mo lang mga higala, lisod gikay mga higala, especially pag pobre ka, to fight cancer. Mo na nga mas maayo gud unta mga higala, no, nga mas more fun, no, for our health sector, no, for our health sector mga higala, no, nga makasurvive gud. Para makasurvive gud naman to ng mga kuan, although di man na to makuha, no, di man na to makuha siguro kay oras mo na mo maging na prinsipyo, pero maluoy pud ta sa mga kuan pud, no, nga napay chance na mabuhi pa, no. Tapos wala lang ka kuan, mamatay lang tungod walay kwarta, mo nilang ginaingon. So, anyways, mga higala, bago tayo maging nilakay din ni mga higala, wala tayo kung oras. Sa ngalan sa Tibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala, ko yung Kauban Armando Finiquito. Alas sa tambahan sa Radyo Pilipinas, hantol suro daw sa daghang salamat. Maing adlaw karatong tanan.